Kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at hamon kay dating USEC Bersamin na magsalita sa text messages umano nila ni PBBM tungkol sa kickback daw sa flood control projects, kausapin natin si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Rapi. Good morning. Good morning pa. Opo. Ano man sasabi niyo po sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections saka sa gitna ng 4 na impeachment complaints laban po sa kanya? Tingin ko po ito ay estratehiya ni Vice President Sara Duterte upang sa ganon makita niya kung ano yung magiging reaksyon ng mga congressman. Parang sinasabi niya, nung nakaraan, in-impeach niyo ko, ngayon, baka pa sakaling mapatawad ko kayo, pero pagka pumirma kayo uli ngayon at ako'y nakalusot dito, wala nang patawaran. At yan yung parang pressure yan sa mga kinatawan ng Kongreso kung sila ay pipirma o hindi dun sa impeachment. Sa ngayon po ba may nararamdaman na kayong epekto dyan po sa Kamara? Siyempre kasi, for example, sa mga lugar na talagang may hatak si Vice President Sara, for example, in Mindanao, na kung saan napakataas ng kanyang ratings, siyempre magdadalawang isip kinatawan sa Mindanao dahil siyempre, iniisip rin nila yung kanilang political survival sa 20. Pero masasabi niyo po bang napakaaga ba para sa mga ganitong anunsyo o perfect timing ito sa gitna nga ng mga isyong kinakaharap ng Vice Presidente? Gaya ng sinabi ko, ito ay strategy niya. At pangalawa, para masabi niya siguro na siya yung opposition sa Marcos administration. Sa inyo pong naging panayam kamakailan, sinabi niyong si dating Vice President Leni Robredo, yung pinakamalakas na pwedeng makalaban ni Vice President Sara Duterte. Makikita po sa rin ni Pangulong Marcos bukas. Ano pong inaasahan niyong mapag-uusapan kaya nila? Para sa akin po, si Vice President Leni Robredo, yung pinakamalakas na kandidato sa 2028, kahit na mataas ang ratings ni Vice President Sara ngayon. Bakit? Kasi po, siya yung walang issue ng corruption. Hindi po tulad ng Marcos administration. Kasi po magkasama naman talaga si President Marcos at si VP Sara. Nangako sila sa mga Pilipino na paunlarin nila ang bansa sa pamagitan ng pagkakaisa, unity. Ano po nangyari? Away na, nakaw pa. Kaya po, magkasama sila. Pareho silang hindi nakatupad sa kanilang mga pangako sa mga Pilipino. Kaya dapat po hindi makakabit si Vice President Leni Robredo o Mayor Leni Robredo sa kanila man. Dahil ngayon po, walang issue ng korupsyon at yan yung pinakamalaking issue sa 2028 election. So sa palagay niyo po makakasira kapag nagkaroon ng alyansa sa pagitan ng kampo ni Mayor Robredo at ng Pangulong Marcos? Siyempre po, tatanungin kami, bakit kayo nakipag-alyansa? Alam niyo naman, palulusutin niyo ba yung mga nangyari na yan, 1.45 trillion na pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. At ang mangyayari po niyan, ang magiging papabor yan kay Vice President Sara dahil sasabihin ng mga tao, siyempre, tinolerate niyo yung trillion, ito namang isang issue lang dito, 125 million. Di ba? So baka siya pa ang maging tunay na oposisyon. Samantalang po ngayon, walang problema ang Liberal Party, walang problema ang genuine na opposition sapagkat pinakita na walang issue ng katiwalian kay Vice President Leni at nakita rin yung kanyang maayos na pamamahala bilang mayor. Very quickly po, mayroon na po bang effort para kumbinsihin si Mayor Robredo at sino kayang kukumbinsi sa kanya na tumakbo? Palagay ko po marami naman yung nagtatangka. Maging palagay ko po yung simbahan ay nagtatangka na siya ay kumbinsin. Pero ako po naniniwala, alam niyo naman kami na hindi naman namin hawak yung aming buhay dahil kaming kailangan po namin sumagot sa tamang panahon sa tawag ng bayan. Kaya naniniwala po ako na pagka tumawag ang bayan, hindi makakatanggi si Vice President. Mapunta naman po ako dito sa issue kay Bersamin. Hinamin niyo po si dating USEC Adrian Bersamin na pabulaanan yung aligasyon ng text messages nila ni Pangulong Marcos tungkol sa flood control projects. Nakausap niyo na po ba siya? Sino po ang nagsabi? Si Adrian Bersamin po, si USEC Bersamin. Hindi ko po narinig na yun ay pinabulaanan niya dahil lang nung nagsalita po si Congressman Pino, February 9. Kahapon po, February
18, wala pa po akong narinig. Ewan ko lang ngayon. Pero alam nyo, yan po nanggaling naman kay Congressman Libiste na pinabasa sa amin. 5 kaming kongresista na nakabasa dyan. At nakita namin yung video na nasa bahay siya ni Congressman Libiste para gumawa ng affidavit. So, hindi ko po alam kung pinabulaanan niya. Pero para sa inyo po, gaano po kahalaga ang issue ito para masagot niya mismo? Kailangan po talaga imbestigahan. Dahil yun nga po sa Blue Ribbon, yung 2 katiwala lang sa bahay na minarinig lang na Romualdez, inimbestigahan na, pinatawag na. Ito pa kayang mga kabinete na matagal na sinasabi ni Senator Lacson na kailangan na may kinalaman sa bilyong-bilyong mga anomalya at tinanggal sa katungkulan, dapat imbestigahan. Bakit tinanggal? Kung walang kasalanan. Abangan po natin kung ipapatawag siya sa mga pagdinig. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat po. Salamat. Yan po si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice.